Magandang umaga. Mother Tongue Based Multilingual Education na tayo ngayong umaga ng Lunes. Nasa quarter 4, week 2 na tayo. At mga bata, handa na ba kayo? Halik kayo, tayo'y manood, makinig at matuto. Ngunit bago yon, alamin muna natin sa katapusan ng ating pag-aaral, inaasahan na natutukoy ang mga salitang naglalarawan ng hugis at tekstura sa pangungusap. Okay, ang ating aralin, salitang naglalarawan sa hugis at tekstura o tinatawag na pang-uri. Okay, pang-uri muli tayo mga bata. Balikan muna natin ang nakaraan nating pag-aaral. Tukuyin at salungguhitan ng angkop na salitang naglalarawan ng kulay at laki sa pangungusap. Number 1, isinuot niya ang damit niyang kulay. Ano kaya ang sagot? Asul, mabait, marumi. Marami, kaunti, katamtaman na ang nagpapatala sa pagbabakuna ng libre sa ating lungsod. Ikatlo, malinis tingnan ng kulay, puti, malaking, malambot na gamit. Bumili siya ng maliit, marami masarap na pitaka upang magkasya ito sa kanyang bag. At ang kulay bituin ay kulay asul, pula, dilaw. Atin itong sagutan. Sa number 1, isinuot niya ang kanyang damit na kulay asul. Asul yon mga bata, ha? Okay, next. Marami na ang nagpapatala sa pagbabakuna ng libre. Tatlo. Malinis ang kulay puti. Puti yon mga bata. Bumili siya ng maliit na pitaka. At ang kulay ng bituin ay kulay dilaw. Okay, may kwento tayo ngayon. Si Bulilog. Sulat ni Sarah T. Palasan at ikinuhit ni Marlo John Ray V. Manogdo. Atin lang tayo ngayon ay magkwento. Talbog, talbog, sa gubat sa ilog, mukha niya'y bilog, ngalan niya'y Bulilog. Talbog, talbog, itong si Bulilog, kumidlat, kumulog, kakalog-kalog. Tatsulok, tatsulok, walang batok, walang sulok, tutok na tutok, tatlong tusok, hok, hok, hok. Aba-aba, parihaba, pareho raw ang haba, bakit ka kabaka-baka, ha ha ha. Tibok ng tibok, katok ng katok, pula mong puso. Di ba napapaso? Ho, ho, ho. Tatsulok, puso at parihaba, lungkot at kaba, kitang-kita sa mata, sa bawat pagluha. Talbog-talbog, ang buli na bilog, tawa-tawa, masayang-masaya, panlalait, kanyang ligaya. Lahat ay nagulat, dilat ay mulat, bilog na mukha, bilog, biglang humaba. Bilog na si Bulilog, sa sobrang pagtawa, humaba, naging biluhaba. Umiyak ng umiyak, luha ay pumapatak, biglang nalungkot, siya ay natakot. Walang masama sa pagiging iba, wika ni Tatsulok, yakap kanyang alok. Walang masama sa pagpapakumbaba, pasensya mo pa'y hahaba, dagdag pa ni parihaba. Walang masama sa pagiging biluhaba, si puso ang nagsabi, karanasan ang humabi. Patawad, patawad, sa akin ay igawad, manlait, manlait, di na uulit. Ako ay magbabago, pangako, pangako, pangakong di mapapako. Kaibigan nga kayong tunay, sa aki handang dumamay. Diyan nagtatapos yung kwento. At ano ang ating mga tanong? Ano ang hugis ni Bulilog? Bilog po. Very good. Bukod sa bilog, ano-ano pa ang hugis na nabanggit sa kwento? Parihaba at sulok at puso. Very good.
Ano ang natutunan mo sa kwento ni Bulilog? Huwag mang-asar o manlait ng kapwa. Tama, mga bata. Ngayon naman, ating suriin, ano ang nakikita mo sa mga larawan at paano nyo ito mailalarawan? Isa-isahin nga natin. Okay, ano ba ito? Bola, bato, cake. Okay, paano ito mailalarawan? Ang bola ay bilog, ang bato ay matigas, at ang cake ay malambot. Very good, mga bata. Ano ba yung ginawa natin? Pang-uri ang tawag doon sa mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa tao, hayop, lugar, bagay o pangyayari. Pang-uri din ang tawag. Ito ay maaaring maglarawan sa hugis at tekstura, katulad ng ipinakita kong mga larawan kanina. Ulitin natin, ano-ano ang mga hugis? Marami ito, mga bata, ha? Pero 3 lang yung pinakita ko. Bilog, tatsulok, parihaba. Marami pang iba. At ano naman ang mga tekstura? Magaspang na atis, makinis na mamangga. Yan ang mga hugis at tekstura. Gawin nga natin ito. Piliin ang angkop na pang-uri sa bawat larawan. Okay, number 1. Ito ay ang papel. Ano ang papel? Matigas, makinis, o magaspang? Sige nga, mga bata, ano ang iyong sagot? Okay, tingnan natin kung parehas tayo. Makinis. Tama, ang papel ay makinis. Next, pizza pie. Paano nyo kaya ang mailalarawan ito? Ito ba ay tatsulok, parisukat, o biduhaba? Tama, tatsulok. Okay, next. Tinapay. Ano kaya ang paano natin mailalarawan? Ito ba ay matigas, malamig, o malambot? Ano ang inyong sagot? Tama, malambot. Next, ang ating watawat ng Pilipinas. Ano ang inyong makikita dito? Paano nyo mailalarawan? Ito ba ay tatsulok, parihaba, o biluhaba? Ano ang inyong sagot? Parehas ba tayo? Very good. Parihaba. Next, apoy. Mainit, malamig, o masarap? Tama, mainit. Okay, para sa ating gawain, tukuyin natin ang kategorya ng pang-uri. Tulad kong hugis o tekstura ang mga sumusunod. Hugis o tekstura. Makinis na braso. Ano ang inyong sagot? May salungguhit, tingnan nyo. Number 2, bilog na bola. Number 3, malamig na tubig. Number 4, malambot na marshmallow. Number 5, parehabang bintana. Okay, sagutan na natin. Ano ang number 1? Tekstura. Very good. Ang makinis ay tekstura. Next, bilog. Ito ay hugis. Ikatlo, tekstura. Ika-4, tekstura. At ika-5 ay hugis. Palakpakan nyo nga inyong mga sarili. Very good. Ngayon naman, lagi nating tandaan, mga bata, na ang pang-uri ay tawag sa mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa tao, hayop, lugar, bagay o pangyayari. Ito rin, ang pang-uri din ay maaari maglarawan katulad ng ginawa natin ng hugis at tekstura. Okay, para sa ating pagtataya, bilugan ang salitang naglalarawan sa pangungusap.
Number 1. Bilog ang mesa na ginawa ni Tito. Ano ang inyong sasagot dyan? Bilog ang mesa na gawa ni Tito. Tama, bilog. Number 2. Gusto kong maligo sa dagat tuwing mainit ang panahon. Ano kaya ang inyong sagot? Mainit. Okay, hindi lang tumama. Next, ang face mask natin ay hugis parihaba. Ano kaya ang inyong sagot? Asan dyan salitang naglalarawan? Parihaba. Okay, next. Number 4. Ang balat ng ampalaya ay magaspang. Tama, magaspang. At number 5, ang bato ay matigas. Tama, matigas. Ayan, very good mga bata. At para sa ating karagdagang gawain, buksan ng modules at hanapin ang pahina 8 at sagutan ng wakas na pagsusulit sa ika-4 na markahan. Nagkakaintindihan po ba tayo mga bata? Okay, very good. Paalam mga bata, hanggang sa muli. Bye!